Sino ba talaga itong si Kylin Alcantara? At talagang negative na ang ibinabato sa kanya dahil meron daw itong history ng pananakit at pagiging selosa. At sinasabi pa ng iba na narcissistic daw ito. At talagang nais niya na siya ang magkontrol sa bawat karelasyon niya. Very controversial ang kanilang hiwalayan ni Kobe Paras. Pero ating balikan ang kanyang mga past relationship at kung sino-sino ang nakaaway niya during that time na naging karelasyon niya rin si Miguel Tan Felix at ganun din si Mavi Legaspi at ano tong binunyag ni Christy Fermin na for sure ang mga Kylin Alcantara fans ay magre-react dito na inilihim pala ni Carmina Villaruel pero inilabas ni Christy Fermin. Ano kaya ito? Ating alamin. Marami talaga ang natuwa sa relationship ni Kobe Paras at Kylin Alcantara. Dahil nga napaka-sweet ng dalawang ito. Akala na nga ng lahat ay mauuwi sa forever ang kanilang relationship. Dahil dumating pa nga sa point na talagang binabandera ni Kylin ang sweetness nila ni Kobe. Tulad na lang ng kanyang pagkandong kay Kobe. Iba-iba ang opinyon ng mga netizens. Merong mga conservative type na bago pa lang kayo magkarelasyon, ganyan na ang iyong pinapakita. At talaga naman, okay lang sa'yo na kumandong ka sa lalaki. Ni hindi pa nga kayo kasal at hindi pa matagal ang iyong relationship, bago pa lang kayo. Pero ang mga Kylin fans naman ay talaga namang sinabing inggit lang kayo. At saka ano daw ang pakailam nila sa relasyon ni Kobe at Kylin. Masaya naman daw ang dalawa at walang halong mali siya. Kaya sa paghihiwalay ni Kylin at Kobe, binalikan natin ano ba talaga ang nangyari sa mga past relationship ni Kylin. At mukhang puro negative ang ibinabato sa kanya. Sino nga ba ang naging karelasyon niya nung siya ay nag-aartista? Unang nakarelasyon ni Kylin Alcantara na inamin din naman ni Darren na puppy love lang yun. At sinabi din ni Darren na very short lang naman ang kanilang naging relasyon ni Kylin. Ito yung time na nasa ABS-CBN pa itong si Kylin Alcantara. Ito kaya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng misunderstanding si Kylin at Cassie Legaspi, kung saan in-unfollow nga ni Cassie Legaspi si Kylin Alcantara. At dumating na nga ang problema between Kylin at Mavi Legaspi na humantong na nga sa paghihiwalay. Pero alam nyo ba na siya ang naging third party sa hiwalayang Miguel Tan Felix at Bianca Umali? Matagal nang magkarelasyon si Bianca at Miguel Tan Felix. At inamin ni Bianca na more than 8 years silang magkakailala ni Miguel Tan Felix. At sila nga ay nagkaroon ng more than 3 years na relationship. Dahil nga dito kay Kylin Alcantara ay naghiwalay ang dalawa. Pero hindi inamin ni Kylin at ni Miguel Tan Felix na nagkaroon sila ng relasyon. Recently lamang nung in-interview nga itong si Miguel Tan Felix, inamin niyang naging girlfriend niya pala, si Kylin Alcantara. Dahil nga sa hiwalayan ni Miguel Tan Felix at ni Bianca Umali, ay binash itong si Kylin Alcantara. At sinasabi naman ng mga fans ni Kylin Alcantara na wala namang katotohanan yon. Pero eto na nga, totoo pala na nagkaroon sila ng relasyon ni Miguel Tan Felix. At totoo rin ang mga cryptic post ni Bianca Umali na may patama sa kanya tungkol sa ahas. People may hurt your heart, but God will heal your heart. Ayon pa kay Bianca. At dahil sa negative issues na ito, tuluyan nang naghiwalay si Miguel Tan Felix at Bianca Umali. At tuluyan na rin nabuwag ang kanilang love team.
Pero sa side ni Kailin Alcantara, idinanay ng kampo nito na wala daw relasyon itong si Miguel Tan Felix at si Kailin Alcantara. Pero sabi nga nila, lalabas at lalabas din ang katotohanan dahil si Miguel Tan Felix na mismo ang umamin na naging girlfriend niya nga itong si Kailin Alcantara. After ng hiwalayan ni Miguel Tan Felix at Bianca Umali, natagpuan na rin ni Bianca ang lalaking magmamahal sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Ruru Madrid at going strong ang kanilang relationship. Samantalang si Kailin ay nagkaroon siya ng two-failed relationship na sobrang controversial dahil pati mga magulang, especially ang mga ina ng kanyang karelasyon, ay nagsalita na sa totoong kulay ni Kailin Alcantara. Unang naging controversial ang hiwalayan ni Mavi Legaspi at Kailin Alcantara, kung saan pati si Carmina ay nagsalita na para ipagtanggol ang kanyang anak. Pinapalabas kasi sa kampo ni Kailin Alcantara na mamaspoy itong si Mavi Legaspi. At talaga naman sinasabi din nila na may third party involved. At ang itinuturong dahilan ay walang iba kundi si Desiree Choi na malayo ang age gap niya kay Mavi. Pinapalabas din nila na ito daw ang dahilan kaya sila nagkahiwalay. Pero ang katotohanan ay magkaibigan lang pala itong si Mavi at si Desiree Choi dahil magkasama sila sa isang show. Matatandaan na ba-blind item itong si Kailin at Mavi na sobrang selosa daw nitong girl at manipulative at talagang nananakit pag nagsiselos. At ito ay kinumpirma din ni Carmina Villaruel. At sa kanyang interview, inamin niyang nasasaktan siya pag may nananakit sa kanyang mga anak dahil siya mismo ay hindi niya sinasaktan physically ang kanyang mga anak. Ito ang kanyang sinabi. Na manira, ang dali para sabihin sa kanila, ay ganito ka kasi gato-gato ka, hindi niyo po narinig yung side namin, nakapag-judge ka na, naniwala ka na just because narinig mo lang tong side ng kabila. Ako laging there's always two sides of the story, diba? Laging ito o ito. But like I said, hindi naman kami naniniga para i-please kayo lahat. Hindi naman to contest na, ay mas marami naniwala Ni Carmina na huwag basta-basta maniniwala dahil sinabi nila na ganito ang kanyang anak. Dapat alamin din ang katotohanan dahil daw pinalabas sa kampo ni Kailin na ang kanyang anak ay may babae ay totoo na yun dahil ang katotohanan ay wala namang naging third party sa hiwalayan nila. At ito pa ang sinabi ni Carmina na walang karapatan ang sino man na saktan physically ang kanyang mga anak. Ito ang kanyang sinabi. Emotionally, they have no right. So whether magulang ka o kaya girlfriend ka, boyfriend ka, saktan ka physically, emotionally, hindi tama. Kasi bakit napunta sa gano'n, diba? So parang kasabihan na lang natin na kung brown out na, wala ka pang generator, diba? Kung matulog yung mga anak mo, papaypayan mo, kahit puyat-puyat ka na, kahit masakit na yung kilikili mo at yung braso mo, papaypayan mo. Kasi gusto mo talagang, syempre inalagaan mo yan, diba? Minahal mo yan, tapos may tao lang gaganyan sa'yo. Ay, wait a minute. At saka tinuturo ko din sa mga anak ko na hindi tama yung basta once na nanakit sa inyo physically or emotionally or verbally abused kayo, hindi pwede yan. Dahil sa revelasyon ni Carmina tungkol sa pananakit, ganito din ang version ng ina ni Kobe na si Jackie Paras na naging cause ng kanilang hiwalayan dahil sa pagiging toxic nitong si Kailin Alcantara. At eto naman ang sinabi ni Jackie Foster na nagtutukma din sa sinabi ni Carmina Villaruel. Ito ang naging pahayag ni Jackie Foster tungkol sa pananakit di umano ni Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Kailin, he gave you his password to his cell phone. You had it. You always checked his phone. He allowed you to. This last time, he was already distant. You were grabbing his phone and you physically assaulted him. And in a manner that was provoking. Why? Why would you do that? Why would you put Kobe in that position? Why do you need to be violent? I don't think I've ever spanked him as a mother, so to me, it's just very distressing.
Dahil sa mga past interviews ni Carmina at sa recent interview naman ni Jackie Foster, napagtanto ng mga fans na may katotohanan siguro ang issue tungkol sa ugali ni Kailin na talaga nananakit at talagang sobrang selosa at controlling. Meron pang nagsasabi na baka narcissistic ito at laging kailangan ng atensyon. Ano sa tingin nyo? May katotohanan kaya na may ugali talaga itong si girl? Kaya siya iniiwan ng mga lalaking kanyang nakakarelasyon at hindi pa nagtatagal ito. At meron pa ngang balita na mahilig pala itong makipag-live-in sa mga lalaking nakakarelasyon niya. Tulad na lang na binulgar ni Christopher Min. At dito na nga binulgar ni Christopher Min na humingi pa nga siya ng dispensa kay Carmina na ibubulgar niya para lamang malaman ng tao kung ano ang katotohanan na nahuli nga ni Carmina itong si Kailin na lumabas sa kwarto ni Mavi Legaspi. Doon daw pala natulog sa kwarto ni Mavi na hindi alam nila Carmina. Trip si abroad, may travel abroad, itong si Kailin. Nagulat na lang si Zoren at saka si Carmina. Lumalabas sa kwarto ni Mavi, itong si Kailin. Natural, nagulat si Carmina. Dito pala siya natulog. Hindi nila alam. Pala siya natulog. Ganon. Yun. Kumbaga, sa punto de vista ng isang nanay, ikaw man ang lumagay kay Carmina at kay Jackie. Pag-aaralan mo ang babae na gusto mong makatuluyan at makarelasyon ng anak mo. Dahil sa revelasyon ni Christopher Min na minsan pala ay ginagawa ni Kailin na natutulog ito sa bahay nila Mavi na walang alam si Carmina at si Zoren, ay hindi na magtataka kung bakit nagawa rin ni Kailin na doon na muna patirahin itong si Kobe na inamin mismo ng ina ni Kobe na si Jackie Foster. Ito ang kanyang sinabi. Ang sarap singilin ng Rent. So why didn't you just let him leave? Why didn't you ask him to leave? You let him borrow your car and stay at your place while he was waiting on the condo that he wanted to buy, only for you and your family to belittle him. He was there because you asked, and he stayed because he wanted to trying to make it all work. Ang katotohanan na ang nag-alok na tumira muna itong si Kobe sa bahay nila Kailin ay mismo si Kailin habang naghahanap pa ng kondo itong si Kobe para. At ang sabi nga ng mga netizens, bakit inaalaw ng magulang ni Kailin na doon patulugin si Kobe at manirahan na pwede naman na rumenta na lamang ito ng sarili niyang place dahil may pera naman si Kobe. At dito na napagtanto ng ibang mga fans na sobra kasing selosa nitong si Kailin at gusto niya laging kasama ang boyfriend niya. Kayo sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ni Kailin Alcantara? At sa tingin nyo na sinasabi di umano ni Kailin na siya ay virgin pa, maniniwala ba kayo sa mga sinabi niya? Dahil ayon kay Christopher Min, imposible naman na walang nangyari kay Kailin at sa kanyang mga naging boyfriend na nahuli nga ni Carmina na natulog ito sa kwarto ni Mavi. At tama rin kaya ang pagtatanggol ni Carmina at ni Jackie Foster sa kanilang mga anak? At tulad nga ng sinabi ng Sparkle Management na gusto nang manahimik ni Kailin at magkaroon siya ng peace. Mas maganda na nga gawin niya yon, alang-alang sa kanyang karera. Buti na lamang at hindi na nahimik ang Sparkle Management at pinatahimik na si Kailin. Less talk, less mistake, ika nga. Para matahimik na rin ang kampo ni Kobe na ayon nga kay Jackie ay meron siyang alas at meron siyang ebidensya laban kay Kailin. Kaya naman ang advice ng mga fans kay Kailin, career mo nang i-focus mo dahil bata ka pa. At kung totoo nga medyo may pagkabayolente ito at nananakit, ayon sa mga fans, sana ay baguhin na ni Kailin.
Para pagdating ng araw, matagpuan niya na si Mr. Right ay magiging smooth sailing ang kanilang relationship. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Please don't forget to like, share, and subscribe.